Praise the Lord! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise God! It is a privilege for us na tayo ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Our topic today is Victorious in God Almighty. Hallelujah! So, hinango po ito sa Psalms chapter 60 verse 11 and 12. Let us read po sa English version and Tagalog version. Basahin po natin dahil maiksi lang naman po ito. Sabi dito sa scripture, Magandang Balita Biblia, O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Verse 12, Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Praise God. Sabi po sa English version ng New NIV or New International Version, sabi niya, Give us aid against the enemy, for human help is worthless. Verse 12, With God we will gain the victory, and He will trample down our enemies. Praise the Lord. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us pray. Father God, we thank you for this wonderful day na kami ay binigyan mo ng privilege upang mapakinggan ang iyong banal na salita. Upang sa ganoon, mawari namin, ma-discern namin ang iyong banal na kalooban at plano sa buhay namin. In the name of Jesus. We thank you, Father, that you empower me as I share your words and hear your words, Lord, your revelations to all our viewers in the name of Jesus. I pray that these words of yours will bring healing, peace, hope, power, and will increase our faith in the name of Jesus. Hallelujah. Speak to us, Father. Open our hearts and minds as we receive your words. I declare victory that is set upon us in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Alam mo kapatid, ang victory ay libreng regalo ito ng Diyos sa atin. Dahil tayo ay binili at binayaran sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. So that's why, mag-celebrate tayo. Celebrate na natin ang ating pagtatagumpay ngayong 2024. Gusto ng Diyos na maging matagumpay ka sa buhay, kapatid. Sa Kanya, hindi mahalaga kung ano ang iyong nakaraan. At kung ano ang iyong pinagdadaanan. Ang tagumpay ay available sa ating Panginoon. Hallelujah! That is good news, kapatid, sa buhay po natin. Victory is an act of God to all Christians. Ang tagumpay ay gawa ng Diyos sa lahat ng Kristiyano. Para sa iyo, kapatid, para sa akin. It is a mark of a true Christian na maging mapagtagumpay. Amen po? Okay? Gaano man kagulo ang iyong nakaraan, kapatid, maraming beses mong binigo ang Panginoon, nasaktan mo ang puso ng ating Panginoon dahil sa iyong mga kasalanan, mga kapalpakan, mga kamalian. Ito ang tandaan mo. Pwede ka pa rin magtagumpay. You will experience victory upon victory in the name of Jesus. Okay? At pwede kang makalaya sa anumang paghuhumaling ng kaaway sa iyo upang maranasan mo ang katagumpayan kay Kristo. Amen po? Okay? Believe it, kapatid. Kaya nga, thank for it because He give us the victory to our Lord Jesus Christ. Hallelujah! 1 Corinthians chapter 15 verse 57, kapatid. May mapagdadaanan ka man na challenges, circumstances, difficulties, calamities, crises, whether obstacles or temptations you are facing, kapatid, remember, God is with you. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 31, if God is with us, who can be against us?
If God is for you, who can be against you, kapatid? Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So kung ang sarili niyang anak hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan? Amen po. Okay, so anuman ang ating kailangan, kayang-kayang ibigay ito ng ating Panginoon. Okay, kung nagpe-pray ka ng iyong mapapangasawa, magiging partner mo in life, ibibigay yan ng Panginoon, kapatid. Nagpe-pray ka ng trabaho, negosyo na pwede mong pagkakitaan, kayang ibigay yan ng Panginoon, kapatid. At kung ikaw man ay nagpe-pray at sa iyong nararamdamang sakit karamdaman ay patuloy na nagpapahina sa iyo, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Because God is our greatest healer. Ang Diyos ang dakila natin manggagamot. And by the stripes of Jesus, you are healed. I declare it in your life in the name of Jesus. According to our scripture, sa gitna ng labanan ni David, malinaw na nakafocus siya sa Diyos lamang. Para sa kalayaan, kaginawaan, at kaligtasan. Okay? Ang kanyang awit ay nagtuturo sa atin na gawin din ito kapag nakaranas tayo ng mga difficulties sa buhay. Kagipitan, kahirapan man. Okay? Napakalaga na mag-focus lang din tayo sa ating Panginoon. Because He is the author and perfecter of our faith. We need to be continually reminded to resist the temptation toward a dependency on man instead of God. Okay? Kasi sabi dito ang tulong daw ng tao ay useless Kaya idiniklara ni Haring David, kung ikaw ang kasama kami sa tagumpay. Kaya kapatid, if God is with us, then victory is ours in the name of Jesus. Amen po. Okay? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayon na anumang sitwasyon maranasan natin, ay huwag tayong dumepende sa tao, kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Hallelujah. Nalaman ni Haring David ang katotohanan na ang Diyos sa buhay ng buhay. Nalaman ni Haring David ang katotohanan na ang Diyos na buhay ang siya lamang maaasahan at patuloy na magbibigay ng tagumpay. God alone is reliable, trustworthy, and will give us the victory sa buhay na ito. Amen po. Kung nasa isip mo, paano ako magtatagumpay? Ang gulungan ng buhay ko. Discouraged nga ako, disappointed nga ako Heartbroken nga ako baon nga ako sa maraming babayarin And you feel na talunan na ako. Talunan ka. Marahil madaling isipin na malayo ka na sa Panginoon. Alam mo kapatid, isang bagay na gusto kong ipaalala sa iyo. Yan ay ginagawa ng dyablo para hindi mo makita ang plano at purpose ng Panginoon. Para hindi mo makita yung opportunity and possibility. Nililito ka lang kapatid ng dyablo. Kaya labanan natin, resist the devil and he will flee from you. Okay? Okay, today, ano ang dapat natin gawin upang makamtan ang matagumpay na buhay? How to be victorious in God Almighty? Paano maging mapagtagumpay? Upang maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At dito, makikita natin sa kwento sa Psalms chapter 60 na talagang nasaan na ang Diyos sa kanilang sitwasyon, sa kanilang
labanan na ito. For us to be victorious in God Almighty, mahalaga na makita natin. Una, ask for God's help in times of trouble. Okay? Humingi ng tulong sa Diyos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema. Psalms chapter 60 verse 11, sabi niya, give us help from trouble, for vain is the help of man. O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Mari ito, kapatid, ay nararanasan mo din. Marami ka ng taong nilapitan, hiningan ng tulong, pero still, until now, ay wala pa rin. Maybe humingi ka na ng tulong, pero once, twice, thrice, binigyan ka ng pagkakataon, pero susunod, pwedeng hindi na maulit. Pero itong lagi natin tatandaan, ang tulong ng tao ay kulang, kapatid. Mas higit ang tulong ng ating Panginoon. Amen po. We should ask God for help in times of troubles, in times of difficulties, circumstances sa buhay natin. Alam niyo po, sa gitna ng iyong kagipitan, kaguluhan, at higit na pangangailangan mo, kapatid, handa kang tulungan ng ating Panginoon. Sapat ang tulong ng Panginoon sa kanya mga minamahal na anak. Mahal ka niya. Ayaw ng Diyos na ikaw ay maghirap, kapatid. Sabi ni Jesus, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Grabe. Kaya, kapatid, we should recognize God that we need Him. Amen po? Kailangan natin ng Diyos. Okay? Hindi mo mararamdaman na mahina ka o talunan ka dahil alam mong may Diyos na tutulong sa iyo. That God is behind you, in front of you, beside of you. God is really concerned to you, kapatid. Okay? He always aware sa lahat ng iyong kakailanganin. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Sa panahon ng troubles, kapatid, seek God, pray. Don't isolate yourself. Okay? Huwag kang lumayo sa Panginoon. Stand up, rise up. Nung sila Pedro ay nabankrupt na sila pagod na naglilinis ng lambat. Pero sinabi ng ating Panginoong Hesus, gamitin muna yung kanilang bangka bilang pulpito para mag-share si Jesus ng Word of God. After mag-share si Jesus ng Word sa maraming tao doon, kasama sila, sabi ni Jesus sa kanila, Pedro, ilaglag mo ang iyong lambat sa medyo kailaliman. Panginoon, sabi nila, bankrupt kami. Matagal na magdamag kami ng isda pero wala kami na huli. Pero dahil sinabi ninyo, gagawin namin. Nung ginawa nila yon, nung sumunod sila, naranasan nila ang breakthrough. Naranasan nila ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ng sobra-sobra. Kaya, kapatid, kung anong sinabi ng Panginoon, dapat na sundin natin. At pag sinunod natin doon, yon, may blessing. Hallelujah! Praise God! Kaya ang sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Kung mananalangin ka sa akin, sabi niya, tutugunin kita at ipapakahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yun ang reality, mga minamahal kapatid sa Panginoon, na kapag ka
nanalangin tayo, lumapit tayo sa ating Panginoon. Ito ay isang pribilehyo na gumawa ang Panginoon sa buhay natin ng mga kagilagilalas. Ang mga Israelites, inahabol sila ng mga Egyptians. Natrap sila. Bundok sa kabila, at sa harapan nila dagat. Pero, nung araw na yon na sila'y natrap, nagipit na sila, kaya sila'y tinulungan, iniligtas ng ating Panginoon. Kaya nakinig sila sa sinabi ng ating Panginoon, kaya sila iniligtas. Kaya kapatid, ang sabi din sa Mateo chapter 7 verse 7 and 8, sabi niya, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you, sabi niya. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knock it will be open. Kaya kapatid, huwag tayo mag-atubiling humingi ng tulong sa ating Panginoon. Sa Panginoon hindi tayo papahiya. Sa Panginoon hindi tayo papahindian. Hallelujah. Amen? Kaya sa Diyos na makagagawa ng mga dakilang bagay, sa Kanya tayo humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Alam niyo po, ang common instinct ng tao sa panahon ng kagipitan, mag-alala, mag-worry, maybe ang iba iiyak na lang, yung iba naman gagawa ng solusyon, yung iba naman magbi-blame ng ibang tao, may tao naman na tahimik at hindi na makausap. O iisipin, pinabayaan ako ng Diyos. Sometimes, inaalaw ng Panginoon na makaranas tayo ng sufferings for us na i-acknowledge natin, for us na i-recognize natin ang Panginoon. Okay? God give us help from trouble. Kaya see the big God in the midst of your troubles, in the midst of difficulties. Amen po. Hallelujah. Kaya sa ating paglalakbay sa mundong ito, hindi natin maiwasan ang mga uncomfortable situations at may mga inconvenience along the way sa ating pong paglalakbay. Ang mahalaga dito, kapatid, alam natin yung gagawin natin. Nung nasubok ang pananampalataya ni Abraham na ihandog sa Panginoon ang kaisa-isa niyang anak, ito'y ipinangako sa kanya, matagal niya nang hinintay. Pero alam niyo po, hindi nag-atubiling sumunod si Abraham. Uncomfortable po yun. Okay, sapagkat matagal na hinintay si Isaac. Nang utusan ng Panginoon si Josue na pangunahan ang mga Israelites, hindi biro yon na pangunahan niya ang mga reklamador na tao. Uncomfortable po yon, maybe inconvenience din sa kanya kasi sa tingin niya ay parang bata pa siya. Pero sabi lang ng Panginoon sa kanya, dili-diliin mong aklat ng kautosan araw at gabi upang sa ganon ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Praise God. Kaya the source of our victory is in God, is in the Word of God, in His promises na mapapanghawakan natin, na maging sandigan natin. Hallelujah. Praise God. Believe it, kapatid. Amen. Hallelujah. Marami man po tayong mga kakailanganin, pero tinitignan natin, pinag-iisipan natin, pinagpapanuan natin saan tayo kukuha, at iniisip natin kulang pa rin. Pero alam nyo po, isang bagay lang na pwede natin gawin, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, na kaya tayong tulungan, iligtas sa anumang sitwasyon, sa anumang kagipitan na ating nararanasan. Amen po. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng John chapter 14 verse 13 and 14, in whatever you ask in prayer, sabi niya, in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name,
I will do it. Hallelujah. Praise God. Maaring walang taong may puso na tulungan ka sa iyong problema o paghihirap na nararanasan sa iyong mga pangailangan. Maaring ikaw ay pinangakuan ng tulong, pero sa oras ng pangangailangan mo, iniwan ka naman. Ang saklap, no? Maaring may taong magsikap o magmalasakit sa iyo upang tulungan ka, pero hindi pa rin sasapat yan, kapatid. Pero hindi ko na po sinasabi na hindi mo na i-appreciate, pasalamatan sila. Pasalamatan pa rin po natin sila sapagkat sila ay tumutulong sa iyo. Okay? God and God alone can remove our burdens. At kaya tayong suportahan ng Panginoon sa lahat ng ating pangailangan. Amen po. Hallelujah. Higit ang tulong ng Diyos, kapatid, sa atin kaysa sa tao. Sabi ni Haring David, sabi niya, O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Okay? To the point na hirap na sila, ganun na ang kanilang pananalita. But still, nakita pa rin ng Panginoon yung puso nila. Pangalawa, kay how to be victorious in God Almighty, para maranasan natin ang katagumpayan, ang kapangyarihan ng Panginoon. Secondly, put your hope in God in uncertain things or uncertain times. Put your hope in God. Sabi niya, O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Ito ang maganda eh. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, nandun na yung pag-asa, kapatid. Sa panahon ng nahihirapan na sila David sa labanan, pakiramdam nila sila ay pinabayaan at iniwan ng Diyos. Okay? At this point, siya ay nagpakumbabang lumapit at nanalangin kay Lord. Kaya nagkaroon siya ng pag-asa. Muling na-activate ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kapatid, ang Diyos ang ating pastor, hindi niya tayo pagkukulangin. No matter what, umasa ka sa Diyos, kapatid, sa panahon ng walang katiyakan. Ang Diyos lang naman talaga ang tanging kailangan natin, natutulong sa lahat ng sitwasyon. God is our promise keeper, light in the darkness, sabi ng isang awit. Kaya ang sabi ni David, Psalms chapter 33 verse 20 to 22, sabi niya, we put our hope in the Lord. He is our protector and our help. We are glad because of Him. We trust in His holy name. May your constant love be with us, Lord, as we put our hope in You. Grabing pagtitiwala, grabing deklarasyon, grabing confidence sa paglapit niya sa ating Panginoon. Okay? Ang sabi doon sa Tagalog, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo ang aming makamit, O Yahweh, ang wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasali. Ano man ang ating mga naranasan, mga pinagdadaanan, tuloy lang ang awit ng buhay. Amin po. Tuloy lang. Okay? Don't give up. Okay? Never lose your hope in the Lord. Alam niyo po, yung babaeng dinudugo, 12 years nang dinudugo, naubos na yung kanyang ari-arian sa kapapagamot, pero mas lalong lumalala yung kanyang sakit. At last resort na kanyang nilapitan ay ang ating Panginoon. Binuhay niya yung kanyang pananalig at pananampalataya, pagtitiwala sa ating Diyos. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylay ng damit ni Jesus, gagaling ako, gagaling ako, gagaling ako. Kahit na mahirap nung siya ay papunta na
nalaman niya na nangaral si Jesus malapit sa kanila. Dahil sa dami ng tao, siya ay nakipagsiksikan. At nung mahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, may lumabas na kapangyarihan. At siya ay nakaranas ng kagalingan. Instantly. Hallelujah! Ang ating pag-asa ay isalig natin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po. Ang sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future." Ano pa po ang sabi? Romans chapter 15 verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope." Praise God. Kaya patuloy tayong maniwala at manampalataya sa Diyos na lumikha sa atin. Kahit wala nang pag-asang makaanak sila Abraham at ni Sarah, matanda at baog pa, pero still naniwala pa rin sila. Okay? Nadiligan yung kanilang pananampalataya, na-build up yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga deklarasyon. Kaya in times of troubles, in times of difficulties, challenges, circumstances sa buhay natin kapatid, bantayan natin ang mga dinideklara natin. Sabi ng Romans chapter 12 verse 12, "Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer." Maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Praise God. Kaya ito'y pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ang pag-asa ay tumutulong ito sa atin sa panahon ng hard times, difficulties, sufferings na naranasan natin, or sa uncertain times. At ito'y nagdaragdag ng kagalakan kapag maayos na ang takbo ng ating buhay. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, "Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see." Assurance natin ang naglalagay sa ating puso't isipan upang umasa sa panahon ng obstacles, troubles, ay ang pananampalataya. Faith is our spiritual force na anumang gawin ng kaaway, anumang sitwasyon, hindi tayo matitinag. Nanatili tayong nakatindig. Be still and know that He is God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Build our faith on the Word of God. Basahin po natin araw at gabi ang salita ng Panginoon. And the Word of God is also our medicine, araw-araw. I-declare natin ang salita ng ating Panginoon. Because the name of Jesus is powerful. Because the Word of Jesus is powerful. That in the name of Jesus, okay, sa pangalan ng ating Panginoon, every knee should bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Amen po. Hallelujah. Praise God. Kaya nga po ang pangatlong puntos na bibigyan din po natin, how to be victorious in God Almighty. Sabi sa English version, sabi niyan sa verse 11, "Give us aid against the enemy, for human help is worthless. With God we will gain the victory, and He will trample down our enemies." Tulungan niyo kami sa laban ng aming mga kaaway, dahil ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Sa tulong niyo, O Diyos, kami ay magtatagumpay, dahil tutulungan niyo ang aming mga tatalunin ninyo. Sabi niya, ang aming mga kaaway. Grabe. Kaya ang third na atin pong pag-usapan ngayon, allow the hand of God to be with you. Alam niyo po, isa sa bagay na naunawaan ko,
hindi pwedeng makialam ang Diyos sa buhay natin unless naiimbitahan natin siya sa buhay natin. At kapag inimbitahan natin siya sa buhay natin, mararanasan natin yung miracle signs and wonders. Okay? Maalala ko po yung unang himala na ginawa ng ating Panginoon, yung tubig na naging wine. Grabe. Okay? Sa kasalang iyon ay inimbitahan si Jesus. Okay? At naubusan sila ng alak. Dahil kasama nila si Jesus, inimbitahan nila si Jesus, kasama ang kanyang ina. Pero alam nyo, naubusan sila ng alak. Dahil nandun sa ang ating Panginoon Jesus, ginawa niya yung tubig na naging alak. Okay? At mas masarap pa. Kaya alam nyo po, kapag kasama natin ang Panginoon, araw-araw, sumasarap din po ang buhay na ito. Kaya i-maintain natin yung ating pong relationship sa ating Panginoon. Okay? Let us build our intimacy with God by reading the Word of God, meditating on the Word of God, by studying the Word of God, by praying, at mabibuild yung faith natin. At magkakaroon tayo ng confidence lalo na lumapit sa ating Panginoon. Kaya hayaan natin na ang kamay ng Diyos ay sumaating lahat. David's declaration is so powerful. Sabi niya, we will gain victory. With God, we will gain victory. Kami ay magtatagumpay dahil tatalunin nyo ang aming mga kaaway. Diniklara niya na eh. Very strong yung kanyang deklarasyon. Sa panahon ng sufferings, sa panahon ng troubles natin, lagi natin tatandaan, life and death is in the power of tongue. Imbis na magreklamo tayo, magpasalamat tayo. Manampalataya tayo sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. Dalangin ko sa buhay mo ngayon, kapatid. May the hand of God be upon you today. His hand of provision, His hand of protection, His hand of power to lead you and to guide you and to heal you. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga alam niyo po, the hand of God is an expression of power that brings about birthing of miracles. Okay? Manganganak na mga himala. Yan ang kamay ng Panginoon. The hand of God, it brings anointing. It creates something. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ang kamay ng Diyos ay isang ekspresyon, pagpapahayag ng kapangyarihan, at ito'y nagdudulot ng pagsilang o panganganak ng mga himala. Kaya isa itong halimbawa na makikita natin dun sa Ezekiel chapter 37 verse 1. God asked the prophet to speak to the dry bones. Then he does it. And it become a great army. Praise God. Ganon din si Jesus nung idiniklara niya, dahil 4 araw na nakalibing si Lazaro, pero diniklara na, Lazarus, come out! Dahil alam ni Jesus na kasama niya ang Diyos Ama na nasa langit, na sinasamahan siya. Then nakita nila ang kalwalhatian at ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Sino ito? Sabi ng maraming tao. Kahit patay, muling binuhay. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya kapatid, kung sa tingin mo ay hirap na hirap ka na, at ang hirap bumangon, walang imposible sa Panginoon, kapatid. Hallelujah! Kaya nga, sa Diyos tayo dumepende. Let us surrender everything to the Lord. Let us offer everything to the Lord. Nasa Kanya makakagawa ng mga dakilang bagay.
it releases power to create and birth miracles. Hallelujah. Kakaibang kilos. What a great things from the Lord na kanyang ginawa. Kung ito'y ginawa niya, pwede pa rin po mangyari sa atin ngayon. Let's allow God na ang kamay ng Diyos, ang makapangyarihang kamay ng Diyos, ay ipamalas niya sa atin. Amen? Kaya sa oras na ito, I declare that the hand of God be upon you. That God will save you. Bilang pangwawakas, mga minamahal, standing firm in the Lord, kapatid. You can depend on Him to deliver you from the works of the enemies. Magiging matagumpay ang buhay natin sa pamamagitan ng pagiging handa natin in every season, every year, every month, every day, every hour, every moment. That's why we need to be equipped, educate, and to empower so that we can do great things sa buhay na ito. Amen po. Sa larangan man yan ng paglilingkod sa Panginoon, okay? Pagpapamilya, pagninegosyo, pag-aaral, maging sa relasyon natin sa tao, sa ating Panginoon. I pray na kasihan tayong lahat ng Panginoon. God Almighty is responsible for your victory, kapatid. Because He's very concerned to you. Gusto niya tayong magtagumpay para maparangalan ang kanyang pangalan. Para maluwalhati ang kanyang pangalan. God is pleased kapag tayo ay nagtatagumpay. Natutuwa siya. Hallelujah. Let's embrace victory in God Almighty, kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Remember this, kapatid. God Almighty is the source of all victories. Hallelujah! Ngayon, kung gusto natin magtagumpay sa buhay na ito at hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon ng ating buhay, ito yung oras, kapatid, na ikaw ay manalangin, tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Sabihin mo ngayon, Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat, Panginoong Hesus, kayo ay namatay at muling nabuhay. At dahil doon, Panginoon, ako ay mananagumpay. In the name of Jesus. Amen. Ang sinumang tumanggap sa ating Panginoon ay inaring anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay kasama sa parada ng kanyang tagumpay. Hallelujah! Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you because we know that all power belongs to you in the name of Jesus. According to your words, O Lord, all power is given unto us in heaven and in earth. Hallelujah! We praise and glorify you, Father, for from you comes wisdom, might, strength, power, and victory. In the name of Jesus, I decree and declare that we will experience miracles, signs, and wonders. In the name of Jesus, let your kingdom come, O God. Let your will be done on earth as it is in heaven. In the name of Jesus. May your kingdom come, Lord, sa buhay namin. Hallelujah, hallelujah. We thank you that your love, joy, peace rest upon us, through us. Hallelujah. Thank you, Father. We give you honor. We give you glory. And we exalt your holy name. This we pray in Jesus' mighty name.